sa atong kinabuhi ang atong Ginoong Jesucristo. Murag i-preach ko niya dito po sa Manila ani siguro 90s pa ni siya. Mga 90s pa na ako nag-preach siya. Mga ang akong preaching ikan sa sinugdanan hangtod karon na apagyon kay nang tuto sa ako sa amot nung andon pa sa Bible School na ang kung akong preaching ikan sa kuan pa atong itigumon dahil pag naana tayo sa halimbawa 30 years ago ang atong preaching usay daw murag sungaya na atong preaching. Yun na nga na kuha na ito dito sa kuha. Pero yun na nga, makita din mo nga lahi na gini ay. So, kung sa house, kung sa balay pa, ang imong mga karaan nga teaching, kailangan ng ginawag renovation para mo kuha nga sa eksakto nga interpretation sa pulong sa Ginoo. So, sa Psalms 23 verses 1 to 6, kini ay i-ascribe kini ni King David dahil ini ang inistoryahan din o ang language na gamit din ay shepherd and sheep. So ako mabasa sa verse 1 kamong sa verse 2 hanggang 6. The Lord is my shepherd, I shall not lack nothing. Verse 2. He makes me lie down in the pasture, He leads me to the precious water. He restores my strength. He guides me to the path of righteousness for His name's sake. For fear no danger, You prepare a feast before me in the plain sight of my enemies. You refresh my head with oil. My cup is completely full. 6. Thank you, Lord God, in kautuhon, Panginoon. Salamat, Ginoo, sa kanunay pag-uban mo kanamo, Lord God. Bilang shepherd, Panginoon, padayon namang ipangayo sa iyo, Lord God, ang imong pagpailang pa kanamo, Ginoo, through your written word, O Lord God. Tabangi kami kanunay, Ginoo, nga makasigbagay kami kanimo, Ginoo, adlaw-adlaw sa Espiritu kong kamaturan, O Lord God. Salamat kayo sa inyong taga, Lord God, ug sa tanan nga niya karon din giving their time, Panginoon, para ikaw ay padayon namong masimba kauban ang mga kaigsuonan, Lord God. Salamat kayo, mahal, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, tungod sa shepherd and sheep nga terminology din ay ascribe din kay King David na mao ang human author meaning Psalms 23. Dahil ang Psalms, ang book of Psalms ay pipila ang mga author diya na si Moses diya, na istorya si Moses, na si Asaph, daghang mga kuan, daghang mga human author na nag-iusa sa Salmo. So, isa na ini si King David. Ang Psalms 23 is described as Psalm of David tungod sa shepherd of sheep na terminology na si King David usa ka shepherd sa sheep sa wala pa siya mahimong hari. Gani nung isugo si Samuel sa Ginoo nga i-anoint ang isa sa iyang mga anak para mahimong ikaduhang hari sa bansang Israel. Si David man ang pinakaulahin, ipaapas pa dito sa field dahil nag-wonder siya nag-treat ng mga sheep ni sa iyang papa ni Jesse. So muna nga sa 23 makita nato din nga si King David i-proclaim pa niya iyang i-declare nga ang atong Ginoong Diyos si Lord ay iyang shepherd. Shepherd and sheep relationship. So kung din sa Pilipinas no bihira kayong sheep din nakakita ko dito na sa Lango. Basta, naman tayo makita pero pinila kayo. Kaya ang wala magiging baka. Baka, kabayo, kabaw, para unaan. Una ang tumon. Ang sheep, talagsara kayo. Una nga, murang-bulang kahit ay ideya sa kung sa ba ang pag-alaga sa mga karnero. Kung sa ba ang hulagwe sa nag-alaga o sa iyang ialagaan ng mga karnero. Pero sa bansang Israel,
dili sa nila kumon dito ang mga kabaw, ang mga may kabaw ka sa Israel. Wala na siguro, no? Wala. Baka, baka, sinasara ng baka, siguro may baka, kabayo. Pero ang kabaw talaga sila. Pero ang kumungkit sa bansang Israel ay tupa, sa Tagalog tupa. Karniro sa Bisaya. Unang kumun dito, unang sige natong kabasa sa Bible, ang tupa na yun, o ang mga karniro yun. Bihira ang baka, bihira ang kabaw. Murag wala ka ni kabaw? Ano kabaw na sulat sa Bible? Murag wala yung nasulat na kabaw. Siya hindi sa kabaw? Karabaw. O, karabaw. Yan. Murag wala ko nakabasa sa karabaw sa Bible. So, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Sa ibang translation, wala ako manginahanglan. Nga ka, no? Kung ang Ginoo ang atong magbalantay na lang, magbalantay. Kung ang Ginoo ang atong magbalantay, makaingon ka kita nga siya ni Bilisan sa lack, I lack natin. Kulang. Dili ako magkulang. Nakasagalan ng isang tao na atong pagkakataon, no, kulang mag yun. Bisag kung sa kasabihan na tao, kulang yun ang kwarta sa iya. Munang kapalingkamot din siya na mamintin man lang ang iyang pagkasabihan, mutaas pa iyang pagkasabihan dahil kulang yun. Pero kanang mga tawhana, kadalasan na nga, walay dili kontento sa ilang kinabuhi. Munang na kulang yun. Kung dili ka kontento sa atong kinabuhi, kulang yun. Muna nga ang kakontentuhan ingon sa atong Pinoong Diyos ang naalamang kaniya. So kung wala ang usa ka tao sa Ginoo, there is no contentment sa iyang pagkatao. Amen? Sa mga material na butang, dapat gani sa mo na dili dapat ta makontento sa pero sa mga spiritual na mga butang. Kung yun i-design nato kanunay ang mga butang na spiritual kay mo maginimuhan to. Magtud pa sa atong ibasa sa Psalms 40 ba to? Psalms 40 ba to na ang atong kinabuhi daw murag kuan lang gininhawa. Muna gininhawa lang ang atong kinabuhi, ibig sabihin mubo na yun ang atong kinabuhi. Mubo na yun. Nung i-Bible study mga kahapon, uban-uban niya ito, 1980 siguro, you know? 1980. 78. High school. 79 anak. Murag 1980 na, murag 1980 na ako na college. 1980, pero murag, di pa man kayo, di pa kayo malabo sa unang-una. Pila na ito katupin? More than 30 years na. 40 years. Pero, kadyot rin kayo ang atong kinabuhi. Matod ba niya rin pag ang atong edad, ito magiging kayo naman yung ma-change kayo ng atong bagyo. Pag ang atong edad ay medyo gulang-gulang na, diligin ang tigulang may sakit na sa likod. Pag gulang-gulang na ang atong edad, ang gusto na ito practical na ginola nito yung mga pasakali ka itong mga sayong sakto na nagyon. Practical na nakuan. Dili na ta gusto lisod-lisod. Sa ako naman sa batanon pa ko, pag dito magulati ko, pag sinunod naman sa abroad, pag uli ng Rodi, ang iyang mga dala nga mga stereotyping nga mga high-tech sa una din na high-tech karon, ako na yung kubi-kubi anak, kayo na yung pero karon kabuya na kita. Bisag cellphone. Ang mga idaran, ang mga idaran na, wala na giwayhan na sa technology, sa mga cellphone. Kapuya na gunaw na kayo. Muna nga, ang atong kinabuhi, ubo na yung matod pa sa atong ibasa na nila. Kung si Lord ang atong shepherd, kung sa ba ang makuha natong mga benefits kaniya? Kung siya ang atong shepherd, matod pa ni King David, I lack nothing. Dili ako magkulang. Kung siya ang atong shepherd, matalanta-bata medyo wala na bugas, kay pasig wala provision ang Ginoo. Matod pa ni King David, I lack nothing. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, kung siya ang atong pangutanon, ayaw pagburi. Kay, i-ariglar ko gani ang mga langgam, mga maya-maya, kamo pagkaan. Included siya.
pagkagamay sa inyong pagtuo. So, dalang pangasama ni Lord. So, unsa ba ang mga benepisyo nga atong makuha kung ang Ginoo atong shepherd? Being a Christians, ang Ginoo gyud ang atong shepherd. Amen? Siya gid ang atong magbalantay, provisioner, nag-provide sa atong mga panginahanglan. Provision sa atong mga panginahanglan bisan tuod dili nato maangkon ang tanan nga atong nagustuhan. So manong di man nato maangkon ang tanan natong desire. Pero naa ang provision naa ang provision, pero dili tanan makuha nato sa atong gusto. Halimbawa, gusto na kong mo-abroad ko dito sa South Korea. Di ko sa North Korea kay Manista dito South Korea. Kana ay 50 kana ay murag kuan gamay na nga porsyento kung ibase nato sa atong kahimtang financially usa ay murag makita nato murag gamay na porsyento. So manang mahulog na dili kung di kita makadto wala ma-make ang atong desire nga moadto ni anang lugar. Kundi nga provision, ang promise sa Ginoo, provision sa atong mga panginahanglan, pero bisan tuod dili nato maangkon ang tanan nga atong nagustuhan. So, munang kuan sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 25 to 34. Kuan gid niya dinhi ang atong imaginate na iya yung ihatag, i-provide ang atong immediate need. Unsa ni atong mga immediate needs? Ang atong pagkaon. Ang atong pagkakaon sa ato today. Food, clothing, and shelter. Wala ipil tubig, no? Pero hindi i-apil niya ng tubig kay lison sa ilang kapanahon ng lison ng tubig sa Israel. Dini kay pagkaon, clothing, and water. Wala nang shelter kay okay ra mo kay shelter dito. Sa ato karon shelter din education sa atong mga anak. Kinahanglan gina. So, unsay gingon sa atong Ginoong Kristo dahil ang context niya ay mahitungod sa kung asa ka ni ang imong bahante at tuwa ang imong kasing-kasing. So, mahitungod sa kwarta ang context ani. Kadalasan ang atong kasing-kasing na focus sa kwarta tungod sa atong panginahanglan. O i-conclude sa Ginoo nga dili na insakto ang unahon nimo ang akong presensya o ang akong pagkamatarong o ang imong ikabalakan akong ihatag kanimo. Munang dili sa verse 31 matod pa sa atong Ginoong Kristo, usang ayaw ka mo kabalakan kung asa ka mo kanon o inon o ibiste. Unsa man ni kanang kini nga deklarasyon sa atong Ginoong Kristo, sugo ba ni o walang komento lang? Sugo ba ni, no? Ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o inon o ibiste. Ang ingon ni Jenica, food, clothing, and shelter. Sa Israel, food, drinks, food, water, and shelter. Food, ang apel ni clothing. Wala shelter din, ay wala shelter. So, ang biblical lang, ang biblical. Kung sa doon natin biblical, food, water, and clothing. Sa atong kultura, nabalhin. Pero mawagi ako na, kung mawagi ako ng pinaka-general na needs ko sa katao. Kining mga butanga, maogi tinguha kanunay sa mga dili, magtotoo. So, kung sa'yo magpasabot, ingon, sa atong Ginoong Kristo nga, mauni ang ikabisihan sa mga walay pagtuo kaniya. Nagkakabalaka sila. Nagkabalaka kung unsa, kung nagkabalaka sila na basig, wala na. Basig walay provision sa immediate needs nila. Kung mo sa nang ikabalakan karon sa kadaghanan sa mga tao. Amen? Mauni ikabalakan karon walay pagbag o gyapon. Mauni ang ikabalakan gyapon. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, ang inyong amahan nga tuwa sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Ibig sabihin, encouragement ni comfort ni nga ibig sabihin, nga gitan-aw gid sa atong Ginoong Dios ang panginahanglan o
ihatag niya kini. So angay batang mabalaka? Mabalaka gyapon no. Kabalaka gyapon unang giingon si Jesus Christ nang ingon siya din nga kung ikaw ay mabalaka, makadugang ba kini sa imong kinabuhi? Makadugang ba kini adlaw sa imong kinabuhi? Dili kayo, di ba? Mas ugamay pa tungod sa worry. Tungod sa worry na imong gihimo, mas ugamay pa ang imong kinabuhi. So, ang declaration, ang conclusion sa atong Ginoo sa Kristo 33-34, apan labaw sa tanan, sumugining first and foremost, pinaka-importante, dili ini pwedeng ma-change. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton. So, unsay una? Ipahari ang Ginoo. Paano ba nato ipahari ang Ginoo? Kinahanglan siya ang priority sa atong kinabuhi. Sentro sa atong kinabuhi. Tapos, magkinabuhi kayo kita. Paharian ninyo ang Diyos o pag kinabuhi ka mo, uyon sa iyang kabubuton. Ang atong adlaw-adlaw na pagkatao, mag-move kita according sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo nga anaa na isulat sa iyang written word. Amen? Kaniya to, ang kinabuhi nato according sa atong gusto, dili according sa atong Ginoo. Wala nga kakinabuhi ta adlaw-adlaw according sa atong gusto. Pero nang mahimo kitang Kristohanon, ang value sa atong Ginoo sa Kristo muna atong sundon. Ang pagkinabuhi nato according sa iyang gusto na, according sa iyang values. O yun sa iyang kabubuton, o ang ubang mga butang, ihatag ra niya kaninyo. So, unsa man yung ubang mga butang, kung sige na kung iingon na ang atong giwurihan ng mga immediate needs nato. Kung kita nagwuri, wala kita mutuo sa promise sa sakad sa atong Ginoong Kristo. Ang atong gituohan, ang kontra sa Ginoo, katong mga wala ipagtuo daw mo ni ang kanunay ipokus sa ilang kasing-kasing. Therefore dayon, ihatag sa atong Ginoo sa Kristo ang simple na kamatuoran. Busa ayaw kabalaki ang musunod nga mga adlaw kay maikaw galingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa mga adlaw. Usahay kadalasan ang atong ikawurihan sa umaabot ay dili abot. Amen? Dili abot. Wala tang may matutong isa na wala tang galingkod sa kuan sa rocking chair. Haras lumba-lumba pero naara diya giabot sa tungkol na kuan. Wala naamtan. Una kadalasan na atong ihurihan sa umaabot muuli na kung sabay akong ipa-eskwela sa akong anak. Pero wala man ko trabaho karon. Pero pagka sunod semana, sunod bulan na nagay-trabaho, pero nag-worry ka na. Matupatog yung start-swing na nagbayad ka ng interest sa utang na wala pa nino, wala pa maabot ka nino. Muna ang worry. Nga tungkol sa imong worry, nagka-all set ka, nasakit ka na dayon, nag-iwan ka na dayon tungkol sa imong worry. Amen? Si Inday Marilyn, tigil siya worry. Yeah. So, isip karniro sa Ginoo, unsa ba dahil ang Ginoo daghan naa ang tanang benefits nga makuha nato sa iya. So unsa ba sa atong responsibilidad? Dahil naa tay responsibilidad dili kay pan kanang sa to, sa tong pan it takes two to tango. Sugod pa sa butana. It takes two. Tango. Kung sasayaw, paano din sila? Tanggo ba yan? Naman sa lidaran, todo tanggo. Pero wala na ito na tanaw. Sabi kung ang ginawa lang, nung murang sinananan kanang bata, na murang ma-school ta. So, kihatagan kita responsibilidad sa Ginoo. Na ay responsibilidad yun. Isip, mga karniro sa Ginoo sa ba ang atong responsibilidad sa atong shepherd na nag-provide sa atong tanan nga panginahanglan. Musabit sa promise sa Ginoo sa provision o paningkamutan nga si kanunay ang masunod sa atong pagkatao. Amen?
Mananggi mo na ako nga, bisag kinsa alisog yung pagkuhan. Sa ma-impluensyang kalibutan sa paggawas nato sa balay simbahan sa Ginoo, kauban ang mga Kristohanon, paggawas nato diha, mas influensyado ang buhat sa yawa kay buhat sa Ginoo. Amen? Mas influensyado. Una nga kung dili nakasigit ang Ginoo sa atong kasing-kasing sa atong mga dali latang madala. Dali latang madala. Una nga, paningkamutan inato, dili gigaykuan nga masunod nato ang atong Ginoo sa atong pagkatao. Kini nga nabutan nga mga gitinguha sa kanunay sa mga dili apan labaw sa tanan mo kini atong paningkamutan ang labaw sa tanan. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Gihimo ni King David ang Ginoo as his shepherd, magbalantay. Mao ka nang hinungdan nga ang sheep lacks nothing. Because of the shepherd's provision to them. Kanato, nga bisan gani, giving his own life sa ato ka. Mao na si Ginoo sa Kristo. Matod pa niya, I am the door, I am a good shepherd, nagihatag niya ang iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga sheep. Amen? Matod pa niya Apostol Paul, kung naihatag sa Diyos Amahan ang iyang buktong anak, ano pa kaha ang inyong mga panginahanglan dili niya ihatag sa inyo. So, mugina ang atong ano-ano kanunay. 10:11, matod pa sa atong Ginoong Kristo, ako mao ang maayo nga magbalantay sa mga karnero. Ang maayo nga magbalantay andam nga magpakamatay alang sa iyang mga karnero. So, listen ba you know? Kaya nagpakamatay ang atong Ginoong Kristo. Last topic nato nung nakaraan, 1 John, andam daw ta. 1 John 3:16, andam daw ta magpakamatay para sa atong igsoon. So, kaya ba nun? Ang ato galing kontra, no? Kung natin kontra, tapos nasyeran, tapos musikwa sa atong simbahan. Kung pakita nga, dapat dito ng musikwa sa akin. Nagkangyo, naman ito akong iba'y study ka hapon na, ay, ang iyan anak tayo, nagkangyo na. Kung pwede dito, diya musik, ipasimpa kini mo, ikuan ako si Papa na diya musimpa sa inyo. Ang iyo ka si Mama? Sumanang gugma, dapat dito mong karaan. Maunang gugma. Nga, imong kaaway, imong ikigugma o sa kaaway mo. Pero lisod pa yan ha. Pero sa hinay-hinay, makuha na na. Pero sa Pedro, lisod na. Kaya si nga. Kaya kung dito sa lain, kumangan man ko nga, ako na lang din, kuhaan i-turn over dito sa JL, kay Dr. JL, kay naman sa Kapistrano, Burgos sila. Kuhaan. So, kung dito, basi ko lang disciple siya. Ano yun? Ano si Mama Tito? Eh, yung mga anak na si Europe, sila na nang duha gyapon. Sila na nang duha. Nagdala kong Bible gapon, unom ka mo kay panagaan to ta ang membro sa pamilya ng New Testament. Ay, sila naman lang di duha. Namino kita sila. Kailan mga anak ko na si Europe. Ay, hindi bubunggar ko sa Europe. Mga born again ako ba sa anak dito sa Europe? Munang gipa, naghangyo yung anak na kuan, mga mamadrugan chichi. Sila Steve, sister, or Steve, kuan, half sister o half brother. Naghangyo nga, nauntay pastor na kuan, na inisas pupong kay kuan, abogadohon ko to, medyo ikaw dito ang magpay-bulsanik ka na si Papa, dili na sa gadget siya kasalit siya, din niya kailangan. So, muna itong pabilin ni Chichi kagabi. Nagangyo siya nga, din yung tama kasi pangangyo ng yung mama na. Eh, pasimba yung Papa. Gugma ng gugma. Ang daily mga Kristohanon nga nag-accept the promised provision sa shepherd. Tungod kay ang Ginoo, daily maka-grant all their needs, tungod kay ang ilang needs is the craving in their heart, of their heart. Di ba tinawag?
Bisa gani kita mag-Kristohanon, usahin nato manins, kato ng, ano, di na nato kayo kinahanglan. Amen? Amen? Walang ganahan ng politisika. sa sunod yung certificate ko daw para may So, wala nga craving of our heart. Muna dili mahatag sa Ginoo. Ang priority niya, ang ato naging panginahanglan nga, ikinahanglan nila. James chapter 4 verse 3, "Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatangi, kay daotan man ang inyong tuyo." Muna ingingon sa Ginoo, muna di kay badawat tanan. Kung ihatag sa Ginoo, basig masakitan pa ang inyong hatagan. Kay daotan daw ang ilang motibo. Motive ni Sagwan, ubang transmission. Nangayo kamo aron lamang sa pagtakbo sa inyong mga lawas nung kaibo. Amen? Tinuod niya? Na yung mga butang na tinuod din nga mahitabo sa atong kaugalingon mismo. Sa galing kita mga Kristohan. Verse 2. Ang provision sa pagbalantay sa iyang mga karnero sa ilang trabaho. Kanang sa ating trabaho. He makes me lie down in the green pastures. He leads me to the refreshing water. So, siya daw ay nag-lead ka na to na higa kita sa mga green pastures. So, muli kadalasan yung interpretation na mubiya ko sa Pilipinas kay muadto ko sa Pilipinas green. Green. Birdie. Birdie man na sa Tagalog, no? Tagalog birdie. Birdie. Green pastures. Lie down in green pastures speaks of sheep's occupation. Amen? So, kining trabaho, mo importante kayo ng trabaho. Gani. Pag wala tayong trabaho, iampong maginato. Wala tayong negosyo, iampong maginato. So, importante kayo o kang Ginoo ang nagahatag din nagabukas o oportunidad kung nagahatag din bisan sa atong mga panginabuhi to sustain our physical or material, ang atong magbalantay paghihapon ang nagadirect o nagahatag niini. So, munang pag nag-amputa sa atong mga trabaho, sa atong income na ihatag din gamay-gamay pang atong income magina, no? Pag gamay ng atong income, nag-aambun kita na madago para medyo makaginawa ta. Dili sige magkalakipan. Pag ihatag na sa Ginoo, oo, tapos pag ihatag sa Ginoo, siyempre imong oportunidad ay imong responsibilidad sa ibalik mo sa Ginoo. Give to Caesar what is Caesar, and to God what is God. So, tithes na din ang tithes sa offering na. Dahil giampo mo good. Tapos, muna ang imong benefits nato sa imong shepherd. Nga makaampo ka, makapangayo ka siya, kung maihatag usab niya ang imong giampo, pero ang imong responsibilidad isa sa imong giampo, ibalik nimo bilang responsibilidad ang gihatag sa Ginoo kanimo. Amen? Mao naman din na. Doon na tayo daghan tayo mga benefits sa atong magbalantay ng sa atong Ginoong Diyos, pero doon na sa tayo responsibilidad. Busa sa atong mga panginabuhi sa trabaho ng Ginoo sa negosyo, ibalik yun nato ang para sa Ginoo. Psalms 23 verse 3. The shepherd's provision of strength to the sheep. Ang provision sa puso. Matod pa ni King David, He restores my strength. He guides me to the paths of righteousness for His name's sake. Para sa iyang pangalan. Para dili mapahiya ang iyang pangalan. Para mahimaya ang iyang pangalan. He guides me to the paths of righteousness. So, bisan kayo sa akong pagkamatarong, no? Ang pag-guide ka nga to sa Ginoo, kung natay gibuhat na nila na mayong ikanpig kita sa Ginoo para kinidili
Para kini sa ato kayuhan, pero ang pinaka-main na purpose nini, for His name's sake. Matod pa niya sa Isaiah 48 verse 11, kung ako nagkamali, o 45, 46 verse 11 nga, matod pa niya dito nga, dili niya ihatag ang iyang glory ngadto sa uban. Nga naman, kaya ang atong Diyos, matod pa niya sa iyang nature, siya ang Diyos nga maabuguan, mapanibughuin sa Tagalog. Abuguan ang atong Ginoong Diyos. Muna nga matod pa ni Isaiah, He will not give matod ni Lord, I will not give my honor to another. Una nga kontra niya ang usa ka tawo nga magasimba sa Diyos-Diyosan. Kay ang honor nga naa sa iya unta para sa iya naadto na sa Diyos-Diyosan. Amen. So, He restores my strength. Kung kita ay medyo nagkakaluyan na, anaa ang restoration, anaa ang refreshing my strength sa atong Ginoong Kristo. He guides me to the paths of righteousness for His name's sake. Ang atong magbalantay, naghahatag ka na ito kusog o kakayahan in times of despair and in every situation. Kung kita ay nagasalig lang sa atong Ginoo, na ginay kusog yun. Matod na panipon sa 1 Corinthians 10:11 or 15 ba ito? Diya lang nga, kung doon na tayo mga problema, ang Ginoo lagi hapon ang naghahatag ka na ito para kung exit na makakawag ka niya ng problema. O strength niya ng problema. Munang giingon ni Apostol Paul. Atong tanawon, ang walay Biblia na idagan ni Biblia din niya, ayaw lang mong kaulaw. Ayaw mong kaulaw ni Maritzo kasi siyang in charge din niya kay ni Asiya. 1 Corinthians chapter 10, mahitungod ni sa strength o tabang sa Ginoo kung naa kita sa kalisdanan. 1 Corinthians chapter 10. So, spirit na. Galigid man. Sa meeting na Muslima. Nagdikit man. Hindi na kukutuan ng anak ko. Kaya ano hindi ko niya kulaway. Para mabulag ang dikit. Paano na ako, yung anak na ito ni Sister Chanito. Virus. Kaya bago-bago lang ito sa COVID. Kaya, kuwagi na si Pastor na dyan eh. Tipikan na ginanap paglawan ng binuan. So, verse 11, kantong tanan na nakita ko kanina. 13. Ang tanaw, 13 di ay, ang tanang tentasyon nga nagian ninyo, nagian usab sa kadaghanan. So, unbeliever or believer kay Jesus Christ, ang mga problema naagian sa tanan. Ngunit kapatsada. Dahil ang kasunod nila, matod pa niya, naagian sa tanan, sa kadaghanan. Kaya ang Diyos mutuman kayo sa iyang saad o dili siya mutugon nga ang nga tintalon kamo labangon sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, tintalon niya pa niya ang nakalistanan ni. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalikay og unya makaglikawas gikan ni ana. So muning strength. He restores my strength. Doon nagyoy. Doon nag-i-exit ang atong Ginoong Diyos na ihatag ka nato. Sa mga nagasalig ka niya. Kantong mga tao na wala nagasalig ka niya, hindi niya matagad kaya wala musalig. Amen? Hindi yun. Mudiskarte lamang sila sa ilang kaugalingong diskarte. Walang tawag ko sa mga na diskarte general. So ang atong magbalantay, naghahatag ka nato kusog o kakayahan in times of despair and in every situation. Isaiah chapter 40 verse 29, He gives strength to those who are tired. To the ones who lack power, He gives renewed energy. So doon ay kusog. So ang atong magkusog kadalasan, nagikan sa atong mindset. Kung unsang atong mindset, mupasok na tayo na ang worry,
muluya kita. Pero pag atong mindset tungod sa atong Ginoo mopasok ang pag-asa, dili ta maluya. Amen? Anya lang na. Worry ang imong muhari sa imong kasing-kasing o pag-asa. Kung wala pag-asa, wala na. Huwag iiwan na, marag ka na. Iwan na may pag-asa. Pero kung may pag-asa, habang may buhay, may pag-asa. Amen? Verse 3, the shepherd guidance righteousness to the sheep. He restores my strength. He guides me to the paths of righteousness. Gigiyaan niya ako sa dalan sa pagkamatarong. Ang guidance sa itong magbarantay in relation of salvation. Tanaw na ito in relation of salvation. Enter through the way of the narrow gate because the gate is wide and the way is spacious. What's it spacious? Ha? So, one translation. Pero kaya spacious mo ng manikuan, mga panakot, no? Ay, spices. Di mo maano ba yun siguro? Di ba magamit sa panakot? Space, from the word space. From the word space. Ang akong nahon-nahon natin hindi datuman, panakot. Ako higarasan nga. Ibig sabihin na, ang konyo, ang influensya sa kalibutan sa yawa ay lamig yung kay kargadong panakot. Pero wala nagkaman ng kalayo. Lahit lang ng pan. Di ba? Pagluto raw. Pagluto, itlog, ang pinitlog lang. Anang, singanan na eh. Scramble na itlog. Di ba, murag? Pero sa kulan mo, ahos, sibuyas, kamatis, o uban pang mga sangkap, mas lamay ito. Di ba? Munang expensive. Spicy. Mahiginig ko, ano kayo, matagluan kita. Wala din ako na kuhan, wala din ako na research sa chat GPT. So, the gate is wide and the way is spacious that leads to destruction. And there are many who enter through it. Subok ang pamalandungan. Dahil mas daghan ang mga tao nga moadto sa destruction kaya sa eternal life. Kinsa ang istorya ni? Ang atong Ginoong Jesucristo. Bisag lami ang influensya at atong tanawon kay ang bit lami magina bisag lami dito pero ipakita sa Ginoo nga ang katapusan niya na ay destruction. Matod pa sa Proverbs at tungkol sa kabulan sa iyo, na dunay dalan nga pagtan-aw mo nga insakto kini, pero ang tumoy din niya ni ay kapahamakan, destruction. But the gate is narrow and the way is difficult. Ang atong ginawa na lang na difficult yun ang papuntang kinabuhi tayon. Magtinumbanay din mo. But the gate is narrow and the way is difficult that leads to life. And there are few who find it. Gamay lang na ang nakasumpong ini, nakakaplat ini. Sumuna nga, ang atong nakapragal na kinabuhi tayon, pwede ginatong i-share nato sa uban. Munang gusto natong simuton kita o kuan sa service, mangimbita kita. Amen? Mangimbita ka o magkuhan kita ng mga Bible study para kaibita sa dito. Hindi lamang sa service Bible study. Mangimbita kita. Kaya muna ang kuan. Muna ang desire sa atong Ginoong Jesucristo. Hindi niya gusto nga dunay maato siya pero kung hindi ang tanan na maluwas. Kung doon ay maluwas, usa lang katao na maluwas, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, grabe ko tsaka ang mga anghel sa kalangitan. Di ba mo naging niya? Kutsa ka sa mga anghel sa kalangitan. Importante kayo ang isang usa lang katao. Kaya di natin mabayaran. Ang pagkamatinudanon sa atong magbanantay in securing our final salvation. Siya ang nagsugod din siya sa pangmutapos. For I am sure of this very thing, that he who began a good work in me shall carry it until completion until the day of Christ Jesus. O good work in you will carry, will perfect it until completion to the day of Christ Jesus. Sa ubang translation, in IB's World Translation. For I am sure that the very thing
Kaya isugdan sa Ginoo, ang Ginoo ginagsugod nini, began a good work in you, will carry it unto completion in the day of the Lord Jesus Christ. So, siyang nagsugod, siya ang magtapos. Ang atong buhaton, magkuha ng mag-online ng ta sa iyang kabubuton. Inline ng ta sa iyang kabubuton. Hebrew chapter 12 verse 2. Sige mo dito. Hebrew chapter 12 verse 2. Fix your eyes on Jesus Christ, who is the author. Siya ang sinugdanan, siya ang nagasugod. Who is the author and the finisher of our faith. Sa atong pagtuong ngadto kaniya. Siya ang nagasugod o siya sa ang katapusan sa atong pagtuong. Ang mga Kristohanon, ang mga matanong magkinabuhi sugod sa pagtuo, hangtod sa pagtuo. Romans chapter 1 verse 17, pakibasa ko na kami. Romans chapter 1 verse 17. Insay gusto mo basa? Verse 17. Ah. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The just shall live by faith. Na ilang translation na gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kana na translation NIV. New King James. Murag pawag yung sa NIV. So, bisan pa sa atong matarong ang pagkinabuhi, ang ating dakilang magbakantay paghihapon ang source ng ini. John chapter 15 verse 1, 15, 14, 15. Ako ang punuan sa mga ubas, kamo ang mga sana. Apart from me, you can do nothing. So siya ginang source. Ano mo din? I am the vine, you are the branches, the one who remains in me, and I in him, bears much fruit. Because apart from me, you can accomplish nothing. Masobrang kong nga, in spiritual things. Pero kung hindi spiritual things, discarded na sa anong mo, wala yung discarded, nagkantat may mo. Pero sa spiritual things, wala, hindi tayo mahimo. Kaya ang atong ginahimong na mga maayo, mga matarong, dili mangikan sa ato, gikan pagyapon sa Ginoo. Amen? Pagpakat sa natong Ginoo. Psalms 23 verse 4, oy, ang presensya sa ato na kailangan magbalantay nga nagauban kanatong labi na gyud kung ana kita sa mga kalisdanan. Even when I must walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Your rod and your staff, they comforted me. Sa NIV na translation, NIV or RSV translation, reassure me in me. So, muli ang saad sa atong Ginoong Diyos ngadto sa kanatong mga Kristohanon. Even when I must walk, matod ba ni King David, through the darkest valley. So, pang translation, to the valley, to the shadow of death, to the valley of shadow of death. I will fear no evil, no danger in me, for you are with me. Your rod and your staff reassure me. So, isang asa kita, bisag unsa natong sitwasyon kasala natong Ginoong sa Kristo nakauban ginato siya. Pinaagi sa Espiritu Santo. John chapter 15 verse 16 pinag-ingon sa atong Ginoong sa Kristo na ang banal na Espiritu is alongside with us and in us. Anya ka na to kung uban ka na to alongside with us. Bisan na si King David sa makaadlo na sitwasyon, confident paghapon siya, tungod kay kauban niya ang iyang dakilang magbalantay. Matthew chapter 28, verse 20, matod pa ni sa atong Ginoong sa Kristo, and I am with you always to the very end of the age. Kung kita ay nag-share sa iyang pagtulunan. Amen? Naagit siya. Maugi na ang iyang tuwan. Pangako. Dilitong game mo dito sa usa ka kanta na sikat. Sa tunga kanta na sikat. Anong from a distance? May ka? Wala ka daw.
practice mo niya. Sa kwan, Jesus reigns. From a distance. Baksin ang taas. So, wala ka. Kauban yun nato ang atong dakilang manggagamot. Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I am with you. Sa mga figure of speech ni sa mga problema. When I pass through the waters, I am with you. Matod pa sa atong Ginoong Diyos. When you pass through the streams, sa rivers of troubles, they will not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not harm you. Kay anaa, kauban nato ang atong Ginoo. Speaking sa kalisdanan sa kinabuhi, kauban din nato siya. Kinsay nakakuha din sa footprints in the sun. Na-miss, pagkuha na lisod na kayo, wala na yung footprint sa balas, i-alsa naman din sa Ginoo. Yun. Daniel, o kung nakaranas din nga passage sa Isaiah, I see, ano ito? Tulog ka pan, patanon? Shadrach, Meshach, and Abednego. Mo'y nakaranas ni ini. Ini na verse sa Isaiah 43 verse 2. Dito kini nahitabo sa Daniel chapter 3 verse 23. O kinitulog ka tao, gitambog nga to, ginapos nga to sa nagsiganghod, no? O niya natingala si akin lubukod ng sword, o midali pagpindog o gingnan niya ang iyang mga magkatambag, iyang counsel. Dili ba tulog ka tao ang atong gigapos o gitambog sa kalayo, gitubag nila nga rin, tinuod ka ng kamahalan, o mingon sila sa hari. Apan upat ka tao ang nakita ko nga walay gapos na naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, wala sila maunsa. O ang panagway sa ikaw pa sama sa usa ka anghel. Ang atong Ginoong Kristo, Son of God, Angel of God. Sa Old Testament, kining Angel of God na nagtuan, napakita palagi ay mo ni si Jesus Christ. So, na ranasan nila ni Juan, Shadrach, o yung mga kauban. 23 verse 4, ang protection sa dakilang magbalantay ka natong iyang mga karnero. Even though I must, your rod and your staff reassure me. So, ang iyang staff, ang iyang rod. Ang rod and staff, ang mga butang ang ginadala sa seabird when he did his ship. Ang rod ay para sa defense of the enemies. Ang staff is for help o para usab sa pagdisiplin sa iyang mga trupa. Itang mga Kristohanon ay dili maiwasan nga tulibag kita. Amen? O maiwasan na siguro. Pero kadalasan nga tulibag kita. Muna nga dunay staff. Yung sungkot mo na guys, staff no sungkot. Kuhan yun. Pero ang Ginoo, si Hangin David, nung nakasalas siya sa Ginoo, may numbering na sa mga sundalo sa bansang Israel. Ang nakita siguro dito na mula frightful na siya sa iyang mga kasundaluhan, mula nakulangan na yung pagsalit sa Ginoo, isibutan siya sa Ginoo. Ipapili din sa Ginoo. Asa mo ka? Na nang makangkir sa imong kaaway o ako ang musinod sa imo? Pero tulo man ito ang pagkansar ito isaan. Pamin. Pamin. Why sa kanis dito yun? Nakawala ko Ginoo nga Kristyos kanya silutin na lang to. No? Isilutin isa sa Ginoo pila to katawsan na namatay sa bansang Israel tungod sa silot sa Ginoo. Pero Kristyos ang Ginoo, ikuha na din sa Ginoo. May nag-offer din sa sacrifices. But kung born ng galing tayo na I will not offer sacrifice to the Lord that cost me nothing. Kaya kung man si Harna, sama na. Haring David, ayaw nagpay, kaya mas ikikabit ka pa, palitod ko ang imong fair, kaya mo-offer ako, makuha ko, offeringan di ako, mo-offer ako sa Ginoo. Ingon din si Harna. Ingon din siya ayaw na lang bayarin kay Haring David, makabuhat ka sa imong gusto. Wala itong ingon si King David nga, I will not offer sacrifice to the Lord that cost me nothing. So, diyan tayo natong ibatay nga, kung magkontas Ginoo ka na,
kita. Kanang doon na kita ihatag sa Ginoo. Amen? Pero wala man isugo sa Ginoo. Wala kita isugo sa Ginoo. Ipakita lang niya nga, kung buhaton mo, walang pares-parehas ka ni David. Di ba? Kaya, tuwing mo na ito ang isugo na sa Ginoo, wala na isugo sa Ginoo. Katong kuan, katong usa ka babaeng balo na nagbantay si Jesus Christ sa templo nung makahatag na silang mga offering. Ang mga sapian, dagko kay katida ng ilang i-offering. Ang babaeng balo, duha ka kusing, na matod pa sa atong Ginoong Kristo nga mas dako ang iyang gihatag na duha lang ka sinsilyo kaysa mga sapian na dagko kay kandidat. Nga naman, dahil ang iyang gihatag bisag gapos kayo siya, ihatag niya ang iyang pinatibukan. Kinabuhi. Ikaw ba niya yung kinabuhi? So, mas takila ang kuan, babaeng balo ato na pobre. Moingon tayo ng uban nga gisugok kini sa Ginoo, pero wala ba ito gisugok sa Ginoo? Wala ito gisugok sa Ginoo. Pero kung awaton nato ang iyang gibuhat, depende sa atong motibo, kung maayo ang atong motibo, mas ganahan kita ang Ginoo. Amen? So, the shepherd prepared feast sa iyang mga kanatong mga Kristohanon. You prepare a feast for me in plain sight of my enemies. You refresh my head with oil. My cup is completely full. Puno yun. So, perhaps this is speaking and a picture of a Christian in his kingdom, where their enemies watching over them while feasting. Gisaan pa na sa atong Ginoong Kristo, gisaan kini siya. Dili nini kinabuhi sa darating nga mga adlaw sa atong kinabuhi kauban ang atong Ginoong Kristo. Luke chapter 13 verse 20 to 29. Unya kung makita ninyo si Abraham, matod pa sa atong Ginoong Kristo. Kung makita ninyo si Abraham, Isaac and Jacob ug ang tanan mga propeta dito sa kingharian sa Dios, manghila kamo o mangagot ang inyong mga ngipon tungod kay kamo walang pasudla. Kinsa ko dyan sa nene, ang mga Israelita na binitsika niya. O makita ninyo ang mga dinyon yung magikan sa tanang bahin sa kalibutan na maglingkod o mangaon dito sa gingharian sa Diyos. Gentiles, kita ang mga dili mga Israelita. Matod pa ni Jesus Christ. So, muling paging mo ni King David. Ibalik na sa Luke 16:22. Lazarus and the rich man. Now the poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in hell, as he was in torment, he looked up and saw Abraham far off, to as malayo, with Lazarus at his side. So nakita sa sapian na makasasala dito sa impyerno nga si Lazarus kauban si Abraham sa bangkite ay nag-celebrate. Muling gingon ni King David na you prepare a feast for me. So ito, Jason Christ na in the presence of my enemy. So dili na ito ikuha na sa panahon na dito na kita sa langit, ang atong mga kaaway, ang mga makasasala natong gisira na wala, gireject nilang Ginoo, makakita ka nato. Pero kita, dili makakita kanila. Muna nga mangagot ang ilang ipon, maghinak sila sa pagbasol, nanong walang nanakop, dawata, ang gisir ka nako. Sa nianang kauhanan ng atuan sa langit. Munang masakit. Masakit dahil mangagot ang ilang ipon tungod sa pagbasol. Muna nga, with Lazarus and his side. Muna nga, importante nila ang pag-share nato ngadto sa atong mga kaubanan, mga kaila, sa atong Ginoong Kristo ngadto kanila para dili ta mabasol. Sorry na, wagi ko niya share ko sa forum sa Ginoo tanawa na ng concept. Dili na. Example na. I-share din nato ang forum sa Ginoo. Verse 5. Ang appreciation sa atong dakilang magbalantay ka natong ni Ana nga celebration. So, you refresh my head with oil. My cup is completely full.
This is a beautiful picture of the Lord rewarding and praising His sheep after doing their God-given work. Sa pagkahuman na ito o ninikalimutan na ang atong bilang Kristohano ng atong mga binuhatan, ng atong pag-serve sa atong Ginoong Kristo by sharing sa secret man, wala may nakakita ng mga kauban nato, share nato ang atong Ginoong Kristo, diya man sa ministry, ang tanan na gibuhat nato, doon ay reward na. Amen? Doon na ginay-reward. O, duha lang ang mapapilian nato, mubani nga, kung maayo ang atong binuhatan bilang Kristohano na buhat na sa Ginoo, ang madunggan ginato, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few. Depende sa atong kapabilidad na gihatag sa Ginoo sa ato, bisag gamay ra kini basta faithful kita nga nagabuhat ini, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Sumugit niya itong mabati. Pero kung gantong mga tao na may-reject sa atong Ginoong Kristo, mga Kristohano na buluyagon, ang ilang madunggan, pahawa sa atong atubangan. Tapulan. O dautan na sulugon. Amen? Sumugin na. Verse 6. Does your confidence to his shepherd? Nalasunod siya. Surely your goodness and faithfulness will pursue me all my days, and I will live in the Lord's house for the rest of my life. So, maning confident sa mga Kristohanon ngadto sa kanila magbalantay. Sure kita. After receiving all the shepherd's goodness, the sheep total lend his future to the shepherd. Sigurado kita dahil mga buutan ng mga Kristohanon, makaubang kita sa atong Ginoong Kristo sa lugar na iyang giandam kanato. Amen? Maayo ba ang Kristohanon? Maayo yun. Dahil sa kabisi sa kinabuhi ni kalibutan na, pag-graduate na to, ni kalibutan na, kauban kita sa atong Ginoong Kristo. O ang mga natural na pagkitabuhi ni kalibutan na puno sa mga problema, pag-abot sa atong Ginoong Kristo, kauban nato siya, mawala na. Mabayloan na sa life order. Sumuna sa ang gingon sa Revelation 21 verses 1 to 4. Milabay na ang tanan ng mga kasakitan sa daang kinabuhi. This is the benefits we can receive sa atong dakilang magbalantay. Kung siya ay atong Lord, the Lord is my shepherd, I lack nothing. I shall nothing want. He leads me to the green pasture. Tapos, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So, importante kayo ang pulong sa Ginoo. This book will change your life, but you have to read it. Di kinatabuhato lang ang pulong sa Ginoo nga pag-snack lang, pagkaon yun. Man shall not live by bread alone, but by every word that come out in the mouth of God. Diligig na, man does not live by bread alone, but by the snack, but by the word of God that you will snack. Snack lang. Pero wala na niya. Wala niya. Uy, dugang pa ko. Dugang niya pa. So muna ang kamaayo sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo, dakilang shepherd sa atong kinabuhi. Lord siya sa atong kinabuhi. Balikod ba, kung gitawag nato ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Kristo nga Lord, siya ang masunod. Kung siya ang masunod sa atong kinabuhi, we will lack nothing. Amen? Wala yun. Siguro dahil muwori na ta sa atong paminsan-minsan muwori ta pero mubalik kita sa pagsalig sa Ginoo. Dahil kung maghari ang pagbuli nato, ibig sabihin wala tamo salig sa Ginoo. I trust in God, so I will not be afraid. If I'm afraid, I will trust in God para mawala ang akong kahadlok sa akong ikahadlokan. Amen? So muna ang atong Ginoong Kristo nga shepherd sa atong
taksa-taksa ka kinabuhi. Awitan sa nato ang atong Ginoong Diyos, mo ang manitugtan. Thank you.